Good afternoon mga kapatid, isang magandang araw sa lahat. Saan man panig ng mundo kayo, Pilipinas man o sa iba't ibang panig ng mundo kung saan merong truck driver at meron tayong viewers and subscribers. Magandang tanghali sa lahat. Alam ko naman na lahat tayo naniniwala na walang permanente sa mundong ito, no? Yung salitang permanente lang ang permanente, but the rest palaging may pagbabago na mangyayari at magaganapan. And kaya nandito ako sa inyo sa harapan uli ninyo mga kapatid, no? After some time naging busy ako, nababanggit ko yan palagi sa ating mga video na nabibusy ako dahil napatunayan ko na wala kang permanente sa mundo nito. Nakakalungkot mang sabihin at i-announce sa inyo mga kapatid na ang mga araw ko sa company na meron ako na Pain Transportation ay bilang na sa oras. Ng oras na lang, hindi na araw. Hindi sa kadahilanan na inalis nila ako, no, dahil nagkaroon ng problema, hindi rin sa kadahilanan na ayoko rito dahil nakikita na sa kinikita or may nakagaling ako, meron akong ginugustuhan, hindi. Aalis ako ng masaya, no? Punong-puno ng magandang alaala, experience, ano? Marami akong natutunan, skills, knowledge, kung paano magpatakbo ng sariling business bilang isang truck driver dito sa Canada. Pero sabi nga, walang permanente sa mundong ito at isa doon sa hindi permanente yung aking trabaho, no? Simulat sa pulpa, naalala ko nung ako'y hayaan nyo ibaba ko to dito mga kapatid, no? Simulat sa pulpa nung ako ay nagplano na maging isang truck driver dito sa Canada, no? May mga goals ako at plano sa buhay, at lalong lalo na sa career na to na aking pinili. At isa dun is yung continuous na progression, continuous learning. Kumbaga ako yung tipo ng tao na kapag alam kong meron pa akong kayang gawin at kayang abutin, magpupursige ako basta't alam ko na kaya ko. And I think umabot na ako doon sa punto na parang nagiging stagnant na, no? I mean, gusto ko pa meron pa akong ma-achieve, hindi lang financially, but then of course yung experience bilang isang business owner operator, and to explore yung market ng trucking, maraming level yan sa pagiging isang company driver, merong mga levels yan, mag-start ka siguro city driving, van driver, reefer driver, flatbed driver, step deck driver, super B driver, RGN driver, specialized trailer driver, yung mga humihilan ng mabibigat, ng mga turbine, ng mga windmill, marami. Hindi na ako umabot doon sa ganung punto na hanggang lang ako. Pinaka nasubukan ko sa flat deck is Super B, pero hindi ko nagustuhan, hindi para sa akin yon. Hindi ako komportabling magmaneho ng dalawang trailer. Siguro hindi kaya ng skill set ko yun, napapag-aralan pero parang it's not worth it para sa akin. Sa edad ko na to, parang sa tingin ko is too risky for me, too tedious for me, maraming trabaho na kailangan para sa trabaho na yun. Well, iba-iba tayo iba-iba ang kakayahan ng bawat isang tao, lalong na sa pag-perform ng kanyang trabaho. And kaya from company driver, nakapag-decide ako na bumili ng sariling truck. Nandiyan si Alex, and from there nag-start tayo dito sa Pain Transportation. Shout out kay Philbert, sa brad ko, kapatid natin, kaibigan,
masasabi kong siya yung pinaka-close kong friend mula nang nag-start ako sa trucking, si Philbert. Lalong-lalo na sa pagiging buhay owner operator. Marami siyang tinuro sa akin, tinulungan niya ako kung paano ako mag-adjust, matuto dito sa paint transportation. At of course, nagpapasalamat ako sa lahat ng nakasama ko sa trabaho dito sa paint transportation, sa management, sa mga boss namin, sa mga dispatch, sa safety, sa shop, sa Pilipino na ating mekaniko dito, si Ricky, shout out sa iyo. At sa mga kaibigan kong Pilipino rito, shout out kay Bernie, drive-van siya, kay Sunny, LTL, tri-axle siya, kay Manso, flatbed driver din siya, and of course si Philbert at ako. 5 kaming Pilipino rito, mga kapatid. At masasabi ko na nung nandito ako, kumbaga hindi sila magkakilala, hindi sila nag-uusap, pero nung dumating ako dito, dahil ako yung medyo maboka, nakapag-buo kami ng, kumbaga nakakapag-usap-usap na kami sa biyahe. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Marami kayong itinuro sa akin, isinare ng mga experience nyo, dahil ako ang pinaka, kumbaga, bata sa eksperyensya pagdating sa trucking, compared dyan sa mga kasamahan natin dito. And every time na makikipagkwentuhan ako sa kanila, marami akong natututunan. Maraming salamat sa lahat ng senior nyo sa akin, na experience sa mga payo ninyo. Baon ko lahat yan sa panibagong yugto ng ating trucking career sa ibang kumpanya. I will let you know kung saan tayo lilipat, but then it's a bit different this time. Maaring, I don't know, kasi syempre malalaman lang natin ng isang truck driver kung saan ang company niya, kung saan nagpunta kapag nagbablog siya. Pero meron tayo dyan, mga kapatid, na tahimik lang, na naghahanap buhay. I don't know kung ako ang unang pupunta doon sa company na yun, but I think oo, baka sa US meron doon, pero dito sa Canada I don't think na merong Pilipino. Dahil kung meron, dapat during the recruitment, kasi tinatanong ko kung may Pilipino, pinakilala ko. But I think walang Pilipino. Ako ang unang Pilipino doon. And soon enough, malalaman nyo yan, mga kapatid. I-announce ko yan. Pupunta ako ngayon, pag alis ko dito sa paint, this is my last day dito sa yard. Nakiusap ako sa management na pagbigyan nila ako hanggang weekend para mag-stay dito, dahil wala akong pwedeng magparada. Ayokong iparada sa truck stop, too risky. Kaya pinagbigyan nila ako. Hawak-hawak ko pa ang kanilang gate pass and ID. Mamaya pag alis ko or bukas ng umaga, depende sa nag-aayos-ayos pa ako, depende kung aalis na ako mamayang gabi or bukas, iiwan ko na lang yung gate pass at yung ID ko sa opisina. And yeah, ayan si Alex, nakita nyo bagong linis. Ayan, nakita nyo natanggal na yung ibang information, yung meron ditong DOT, yung INC, ICC yata yun, and then meron pang isa dito, tinanggal ko na yung tatlong yon. Ang iniwan ko lang is yung generalized info, like yung gross volume weight, yung USA na allowed na big weight ko, at yung their weight ko, kapag ka itong truck, kung ano yung total weight nya. And then of course yung bin number, yan yung bin number ng truck ko, yung number ko na 441 wala na, inalis ko na. At ito, wala na ang paint transportation, natanggal na yung paint transportation. Ayun pa, may marka pa, naiwan na lang yung tatak ng fire extinguisher, at nililinis na natin si Alex. Ayan, dahil pupunta tayo para mag-orientation, 3-day orientation. Actually hired na ako, they just want to see the truck, i-check nila, isi-safety rin nila based doon sa standard nila na meron doon sa company na yun. Lalagyan natin na ng grasa. Pina-truck wash natin si Alex. Ayun na yung aking mga tarp, tatalian ko lang yan, isasama ko yan. Ayan, dito malinis na, wala na. Pati nga yung bin number dito natanggal ko. Yung tatak ng paint transportation dito, tanggal ko na rin. Hindi na masyado nalinis. Ayan, well, I don't know kung makakabalik pa ako doon para magpapa-truck wash. But then yan, pati yung IFTA natanggal na, ikakabit ko yung bagong IFTA dyan maya maya lang. Then
nandyan na siya at meron na tayong bagong plate. Hindi ko muna sasabihin kung anong klaseng plate na meron tayo, pero for sure ano natin yan, ilalagay natin dyan yan, ipapakita ko sa inyo mga kapatid, ano. Na-ready ko na lahat ng mga gamit na kailanganin, yung mga securement na kinakailangan na dadalhin ko, naayos ko na rin, nakompleto ko na lahat, ano. And yeah, nakakalungkot man sa totoo lang nung pumunta ako ng opisina para magpaalam lahat ng mga dispatch natin. Of course, mamimiss ko sila dahil naging mabait sila sa akin, ano. And they wish me luck sa bagong journey ng ating trucking career. At sinasabi nila na just in case na it will not work out sa next company ko, I can always come back, no? Na welcome pa rin ako sa company na to. At yun ang maganda, if ever man na hindi succeed ang journey ko sa company na to, I know na meron pa akong babalikan ng company, no? But what I'm praying and hoping is magiging successful yung panibagong journey ng ating buhay bilang isang truck driver, owner, operator. Patuloy pa rin ang ating biyahe ng buhay, mga kapatid. Abangan nyo ang mga susunod na araw. Magbabiyahe tayo papunta ng ating orientation. Abangan nyo yan. Ido-document ko yan step by step para makita ninyo kung saan tayo lilipat na bagong company. At I hope na nandyan pa rin kayo susuporta sa ating channel at hindi magsasawang sumubaybay. This time hindi na tayo magiging busy dahil naging busy ako dahil nag-comply ako sa mga requirements na kailangan, no. Medyo maraming trabaho, marami ako inasikaso, no, dahil kagaya ng sabi ko, ibang company naman itong papasukin natin, ano. Merong mga certain documents na kinakailangan sila na asikasuhin ko. At yeah, what's good is na-accomplish ko naman lahat, naipasa ko at na-approve nila at in-hire nila ako. Yung orientation is just a matter of formality to check my truck kung talagang roadworthy siya, no. And yeah, I am excited and a bit nervous, of course. Bagong environment, bagong company, bagong adjustment, ano. And I hope na yung learning curve is hindi ganun kahirap dahil wala akong ibang maasahan kundi sarili ko lang. Yung experience na meron ako sa loob ng halos 4 na taon na pagmamaneho, yun lang ang baon ko papunta ron, naharap sa kanila. At yung 14 months of being an owner operator, yun lang din ang baon ko, dahil bago pa lang din akong naging owner operator. But then kayang-kaya natin yan basta nandyan kayo, nandyan ang mga kaibigan at mga mahal ko sa buhay na sumusuporta sa akin. At huwag kayong magsasawa, mga kapatid. Tuloy ang ating biyahe ng buhay at palagi kong sinasabi, palaging mata sa kalsada at kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, hanggang sa muli. Magandang araw.